Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Malugod ng pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa na may liturya ngayong Miyerkules, ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay at kapistahan ng mahal na Birhen Fatima. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan. Pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo asama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bilin ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa 3 madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inyong sinasamba kahit hindi nyo kilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan.
Mula sa isay, nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata. Tayo nga'y mga anak niya, yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahon, hindi pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayoy, iniuutos niya na magsisi sila't talikdan ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niya muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, "Ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito." At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dioniso na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupay, walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya't pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya upang sumainyo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-6 na linggo ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay, at ngayong araw ding ito ay ating ginugunita ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Fatima. Noong taong 1917, nang siya po ay magpakilala, magpakita doon sa 3 bata at ihatid o ibigay ang mensahe ng kahalagahan ng pagdarasal ng Santo Rosario. Dahil yung mga panahong iyon ay talagang matindi ang nangyayaring kaguluhan, yung mga gera, kagutuman, mga pang-aabuso, at ibinibigay sa atin sa tulong ng Mahal na Birhen ng Fatima yung kapangyarihang magagawa ng panalangin. Kaya nawa sa ating pong pagdiriwang, kung saan narinig din natin sa ating ebanghelyo na pinupuri ng mga tao, kung sino man, marahil hindi pa nila lubusang kilala, pero ang sinabi nila ay napakaswerte ng iyong ina. Habang si Kristo ay nagpapahayag ng mabuting balita, nagpapakita ng mga kababalaghan, maraming tao ang umahanga, at isa na rin dyan siyempre, akibat na rin dyan yung pagmamalaki na napakaswerte ng babaeng nagdala sa iyo sa sinapupunan. Proud na proud yung mga tao na para bang sinasabing, sana ganyan din ang anak ko. Sana kami na lang o ako na lang yung nanay mo. Pero sa isang banda, bagamat hindi ikinakahiya ni Jesus ang kanyang mga magulang, si Maria, pero mas binigyan pa ng lalim na hindi lang maswerte si Maria dahil siya ang ina ni Jesus, kundi dahil masigit na mapalad na tinanggap niya at binuhay at isinasabuhay ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, walang iba kundi si Kristo. So hindi lang yung basta nanay ka lang, kundi yung kaugnayan na kaya ka nanay ay dahil sa Diyos. Kaya ikaw ang ina dahil tumugon ka sa panawagan ng Diyos. Hindi lahat ay isinasabuhay, hindi lahat ng mga nagsilang, hindi lahat ng mga nanay ay talagang gumaganap sa kanilang pagiging ina. Pero yun, sabi nga, maswerte tayo. Alam mo, kayo po, ano ba ang sabihin nating ipinagmamalaki ninyo sa inyong mga anak? Halimbawa lang kung kayo po, ano ang nasasabi ninyo na ipinagmamalaki ninyo sa mga tao? Matangkad sila? Hindi sila unano? Matangkad, magandang pangangatawan, pogi, maganda, na wow, ang swerte mo naman, yung anak mo, pang beauty queen. Ano pa bang mga ipinagmamalaki ninyo na napatapos ninyo? Napatapos ninyo sa pag-aaral. Ngayon, sila ay mga professional na. At hindi naman po masama yun, kasi talagang kahanga-hanga din naman yun. Pero sabi nga din dito sa ating ebanghelyo, ang isang bagay na pwede niyong ipagmalaki ay kung sila ba ay nagiging mabuting tao. Sila ba ay dahil din sa inyo, halimbawa dahil sa inyo na kayo ay palasimba, sila ba ay nagsisimba din madalas?
Sila ba ay may malalim na pananampalataya at takot sa Diyos? Kasi yun yung maganda at mas mainam na maipagmalaki. Hindi naman ipagyayabang, pero magkakaroon ka rin ng parang pasasalamat din sa Diyos na sa kabila ng mga pinagdaanan, sa kabila ng hirap, ay sila ay nailapit at sila ay napalapit sa Diyos. Anumang status, anumang ang marating nila sa buhay. Sa ngayon, di ko alam kung sa mangyayari sa lipunan natin, kung saan na babalutan ng iba ang moralidad ng mga tao. Ibang-iba ang moralidad na ngayon ay pinagsisigawan ng mga tao, mapakalyaman o mapa sa Senado, mapa Kongreso. May mga nanay ang mga ito. Yung iba nga dyan, nanay na. Pero sila ba ay masasabing mapalad? Sila ba ay karapat-dapat na kainggitan dahil sa kanilang pananamit? Kasi minsan may isip mo rin, ano kayang sinasabi? Minsan naging issue na natin itong mga, mga babies yan? Anong tawag doon? Yung mga anak ng mga nasangkot, ng mga babies, mga anak na mayayaman, na mga gumagastos ng todo-todo. Pero di ba? Ano yan? Hindi, may tawag sila, di ba? Nepo babies, di ba? Nepo babies. Kaya parang pag pinapanood mo din sa balita, itong mga ito na publicly nakikita sa social media, sa TV, aware ba sila at may konsensya pa ba sila na ano ang masasabi ng mga tao sa kanilang mga anak habang ang kanilang mga magulang ay nagbabangayan, mga nasasangkot sa nakawan? Nasasabi ba napakaswerte naman ng mga magulang nito? So, sana po hindi masama na umasenso, hindi masama na mabigyan at magbigay ka ng magandang, hindi lang maganda marangyang pamumuhay sa iyong mga anak. Hindi masama. Pero yun nga po, kailangan natin masuri din yung kanilang ugnayan sa Diyos. Aanin mo yung yaman kung hindi naman sila nagiging mabuting tao. At ang isang hindi mabuting tao, hindi mapupunta sa langit. So, sana po, alam ko matindi ang alok ng mundo na dapat itong maibigay, na dapat ganito ang nanay, ganito ang magulang. Pero mas pakinggan natin kung ano ang sinasabi ng ating Ebanghelyo sa kung ano ang dapat na ibinibigay sa mga anak. So, wag nawa tayo ang maging dahilan ng kanilang pagbabago at paglayo sa Diyos. Sikapin natin, lalo na po sa inyo, mga nanay, mga magulang, na sa tulong nawa ng mahal na Birhen, maipakita ninyo kung paano magdasal, maipakita ninyo kung sino ang dapat kapitan sa mga panahon ng kaguluhan. Hindi ang tao, kundi ang rosaryo. Amen. Inihandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Ipanalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan. Ang ating itutugon, Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan sa ilalim ng pagtangkilik ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa.
Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno sa buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ang mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan naway kahabagan ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adyanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makita sa ating mundo ang handog na kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesu Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin
ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadiha sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose,
at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.